even when I'm told no. I don't take that for an answer. I'm focused on my goals, cause that's what really matters. I'm on an uphill slow, taking it real slow. Ako si Sarah, 31 years old at isang lady bouncer. Sometimes I wanna quit the show. I'm told that I should step back, but here's something that they should know. So bilang isang lady bouncer po, paano po kayo napunta sa ganitong profesyon? Or paano po kayo nagsimula? May mga nag-hire po ba sa inyo or may nagpasok po sa inyo sa ganitong klaseng work? Actually, kasi nung time na nawalan ako ng work, then nag-resign kasi ako sa una kong trabaho dahil inalagaan ko yung biyanan ko dahil yung asawa ko nag-isang anak lang siya. So, inalagaan namin siya sa ospital na almost 1 month kami doon. Nag-resign ako. So, syempre, nahirapan uli ako maghanap ng work kung saan pwede. Nung nakapag-apply naman ako, may nag-hiring, then natanggap naman ako. Ang problema ko is yung requirements. So, syempre, parehas kami ng asawa ko nag-resign sa trabaho. So, wala kaming income na nakuha para sa pang-requirements ko. Then, nung nalaman ko kasi itong sa kaibigan ko na kailangan siya ng lady bouncer, nagsabi ako sa kanya kung baka pwede akong mag-apply, mag-apply dito sa lady bouncer para kahit pa paano. Kasi since wala naman din ganun ka-bigat na requirements yung hiningi sa akin. So parang yun na po yung nag-joke sa inyo para pasukin kasi yung work na. Actually, parang eto din yung mga hilig ko eh. Kasi simula ng bata ko, boyish ako eh. Tapos, dapat kasi noon ang course ko is criminology. May plano dapat ako mag-police is tuto lang pamilya ko, kaya gumawa na lang ako ng eduk. Kasi hindi ko rin naman natapos. So, ayun. Kasi nagkaanak ako eh. Sabi ko, hindi na ako nakapag-focus sa pag-aaral, kaya eto, na lang din ako. Tapos, sakto nga, lady bouncer, syempre, ito rin naman yung halos kalapit sa mga ko eh. Parang may pagkamaton-maton din naman kasi, gano'n. And I'll stand my ground, 'cause I'm on the rise, right before their eyes. Bali po sa susunod pong question, paano nyo po nababalanse ang inyong buhay sa pagitan ng pamilya, mga hilig at karera po? Bali, ako kasi, since nasa kapatiran din kasi ako, nakakaya ko naman kontrolin, nababalance ko naman lahat. Pagdating sa trabaho, after ko mag-work, pag-uwi sa bahay, banding muna sa mag-ama ko. Since morning naman ang uwi ko, kaya ang ginagawa ko, sabay kami mag-breakfast, gigising ko sila, magigising sila, pag-uwi ko, pagdating ko, kakain kami, then siyempre, papahinga muna ako. Then, bago ako umalis, siyempre, pagkagising ko, banding din muna kami. Kumbaga, kuha lang din ako ng oras para sa medyo banding namin na sabay din kami kakain, medyo manonood ng TV yun, ganun. Tapos, bago ako umalis, yun, nahatid nila ako. Bali, kahit po gabi na kayo yung duty nyo, yung time nyo po sa family is nandoon pa din? Oo naman, tsaka updated naman, nag-chat, nagkaano naman, kakamustahan kami kung kumain na ba sila, kakamustahan din nila kung kumain na. Kumbaga yung oras ko kahit nasa malayo kami sa isa't isa ng mag-ama ko, nandun pa rin naman, nakaka-monitor pa rin naman kami dahil sa contact namin. Bali, next question po. Ano ang pamamaraan mo ng pamumuna sa iba mong katrabaho, lalo na sa mga lalaking katrabaho? Siguro sa akin yung una, siyempre yung respeto. Kung gusto kong marespeto ko, syempre, pakita ko sa kanila na respeto ako. So, yun, tsaka never akong nagiging maldita sa kanila kahit na ganun ako. Yan. Tsaka, syempre, pakisamahan lang. The more na mabait ka sa mga kasama mo, the more na wala kang pinakikitang masama sa kanila or ganun din naman sila. Tsaka nakikita ko naman lahat ng mga kasama ko dito, kahit ano pa yung posisyon nila, lahat is nakikita ko pantay-pantay yung tingin nila sa amin, pare-parehas. I'm ready to take flight. Someday they'll see
Nakaranas na po ba kayo ng diskriminasyon dito po sa workplace niyo dahil isang babae po kayo? Hindi pa naman. Kasi, syempre, kinagandaan naman dito sa mga customer namin is naunawaan nila kung ano yung ginagawa namin, ano yung trabaho namin. Kaya, sumusunod naman sila. Medyo, may time lang na yung syempre, may lilimit lang kami sa oras hanggang 5 AM, meron lang nag-e-extend. Pero, binibigyan lang namin ng ilang minutes, nasusunod naman. Kaya, okay naman, wala namang lahat naman sumusunod. Thank you. Nabanggit niyo po kanina na criminology dapat ang kukunin niyo. Nagkaroon na po ba kayo ng ibang experience sa profession na to bago kayo pumasok sa trabaho niyo po ngayon? Meron, lady guard. Bali, gano'n po kaya yung katagal doon sa... Bali, maalala ko parang mga 4 months, 5 months Dahil yung company kasi ang may-ari is pinsan ko. So, nagpapahanap sa akin since wala akong mahanap. Alam naman din nila na may kakayanan akong kumanap bilang lady guard dahil sa dapat na gusto kong kurso at saka sa kagaya nun dapat ang kurso ko noon is criminology na wala pa ako nag-aaral ng criminology is nag-aaral na ako mawak ng baril kasi ang nagpapaaral sa akin is pinsan ko. So yung asawa niya kasi is police. So natuto na ako mawak ng baril, martial arts. So kaya kinuha niya ako mag-lady guard. Bagay din po talaga sa mga naano niyo before. Oo, kaya yun. Tsaka tulad nga nung sabi ko din sa una na ito rin kasi yung mga ganito yung gilid ko, yung pang matod, diba? Ayun. Pang talaga. Ayun po. At yun po, dahil po sa experience na yun, ano pong mapapayo mabibigay niyo sa mga babae na gusto rin pasukin ng ganitong profession? Siguro ako mabibigay ko na payo sa kanila is kung ano yung nasa puso nila, sundin nila. Kung alam naman nilang kaya nila. Pero siguro kung hindi, wag na nating ipili. Pero kung sa sarili nila, sa nila, kaya nila, go nila. Hello po, ano pong pangalan? Good evening din sa inyo. I'm Jordan Bravo Padilla. Kamusta naman po maging katrabaho si Ate Sara? Okay naman siya. Unang impression ko mabait at masipag. As my story unfolds, all the more I take control. Looking back, I've grown. I'm ready for whatever life throws. No, I won't back down. And I'll stand my ground. Para sa mga katulad ko na gustong pumasok sa ganitong propesyon, huwag kayong makikinig sa sasabihin ng iba dahil babae ka, hindi babae lang. I am brave, I am bruised, I am who I'm meant to be. This is me. Look out, 'cause here I come. And I'm marching on to the beat I drum. I'm not scared to be seen. I make no apologies. This is me.